I immediately respond in faith to the guidance of the Holy Spirit within me. I am always in the right place at the right time because my steps are ordered of the Lord in the name of Jesus. God has given me all things that pertain to life and godliness, and I am well able to possess all that God has provided for me in the name of Jesus. God is the unfailing, unlimited source of my supply. My financial income now increases as the blessing of the Lord overtake me in the name of Jesus. As I give, it is given unto me, good measure, pressed down, shaken together, and running over in the name of Jesus. I honor the Lord with my substance and the first fruits of my increase. My barns are filled with plenty, and my presses burst forth with new wine in the name of Jesus. I am like a tree planted by the rivers of water. I bring forth fruit in my season. My leaves shall not wither, and whatever I do will prosper. The grace of God even makes my mistakes to make me prosper in the name of Jesus. I am blessed in the city, blessed in the field, blessed coming in and blessed going out. I am blessed in the basket, blessed in the store. My bank accounts, investments, health, and relationship flourish. The blessings of the Lord overtake me in all areas of my life in the name of Jesus. The blessing of the Lord makes truly rich, and He adds no sorrow with it. In the name of Jesus. Hallelujah. Amen. Let's take our offering now. Yahweh Jireh. Our tithes and offering are presented as worship. Lord, I declare good measure, pressed down, shaken together, and running over, return sa bawat nagkaloob in the name of Jesus. I declare, bukas nga po ang bintana ng kalangitan. The portal of abundance is open in this season in the name of Jesus. And we are expecting, Lord, more blessing in the name of Jesus. And everybody say amen. Praise God. Hallelujah. Woo! Pagkatayin nyo, tabi-tabi tawagin naman, taste and see that the Lord is good. Maranasan natin ang kabutihan ng Panginoon, ang kasarangan ng Panginoon sa mga sandali ito, bago natin tawagin ang ating tagapagsalita. Can we? Are we ready? Give me a, ayan. Taste and see that the Lord is good.
Fill me, Oh, oh Lord, with your oil of joy like a river flows through me, like the fire so free as I dream. Like you I will be. the precious Holy Spirit is here. Taste and see. Taste and see that the Lord is good. Fill me, oh Lord, with your oil of joy like the river flow to me, like the fire so free as I dream. Like you I will be. I can feel him. Taste and see. Taste and see that the Lord is good. Fill me, oh Lord, with your oil of joy like a river flow to me, like the fire so free as I dream. Like you I will be. Hallelujah. Tawagan na po natin ang ating tagapagsalita, taga-mensahe ng Panginoon sa umagang ito. The Spirit of the Lord is upon him. He has anointed him to preach the gospel to the poor, to heal the broken-hearted, to preach deliverance to the captives, and the recovering of sight to the blind, and to set at liberty them that are loose, and to preach the Sabbath gift. Let us welcome the man of God, Reverend Pastor Lindsay, in the name of Jesus. Amen. Thank you, Lord, for your presence. Yaman, manyaman. Okay, ayan. Ayan. Sino pong nagsabing pwede na kayong umupo? Hindi, seryoso. Sino nagsabing pwede na kayong umupo? Diba? Wala pa, di ba? Okay. Okay. Lift your hands to the King. Father, in the name of Jesus, I declare the kingdom of heaven at hand. Ministering angels are released to minister in this place. In the name of Jesus, I declare revival is here. The anointing of the Holy Ghost is flowing freely.
In the name of Jesus. In the name of Jesus. Get your portion. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Ura bakanda na bashanda na bakanda na bashanda. Ura bakanda na bashanda. Pwede ba natin palakpakan si Lord? Andiyan. Ura bakanda na bashanda na bakanda. Ura bakanda na bashanda. Oh. The Lord is saying this morning, walang lalabas dito sa church na to na hindi nakukuha ang kanilang portion. You have to do something. You have to get your portion. So you must make sure na hindi kayo lalabas or hindi kayo lalabas ng church na to na hindi nyo nakukuha ang portion ninyo. I can feel the presence of the Lord. Hindi ko alam kung nararamdaman ninyo, pero I can feel napakakapal ng anointing right now. Living in the supernatural. If you were here sa mga previous preachings ko, you will see the connections sa mga preachings. Number one, the kingdom of God is in you. At dahil nasa iyo na ang kaharian ng Diyos, napakadaling marinig ang tinig ng Diyos. At kung ano man ang marinig mo mula sa Diyos, kailangan mong paniwalaan. At habang pinaniniwalaan mo ang sinabi ng Diyos, the fire and oil is flowing. And as the fire and oil flows, napakadaling mag-operate sa supernatural. Amen. Living in the supernatural, pag sinabi nating supernatural, it means above, beyond, far higher and far greater than natural. Sa madaling sabi, kung ito yung natural ang pinag-uusapan natin dito. Pag sinabi nating supernatural, mas mataas yan. Kung andito ang natural, andito ang supernatural, hindi apektado ang supernatural sa natural. Kasi natural lang yun. Ang supernatural, hindi yan naapektuhan sa natural laws ng buhay, ng physics, ng kung ano paman. Hindi mo ma-explain yan. Now, dito paki-flash mo nga siya. 1 Corinthians 3:11. Ang sabi dito, for no other foundation can anyone lay than that which is laid, which is Jesus Christ. Before you operate sa supernatural, it is important na malaman mo muna o alamin mo muna kung alin or sino ang pinakapundasyon ng pananampalataya natin, which is Jesus. Ayan. Dito, as you can see, the Lord is sovereign. Importanteng alamin mo muna or maintindihan mo na ang pinakapundasyon ng pananampalataya natin is sovereign. Pag sinabi nating sovereign, hindi mo maiintindihan. Diba? Yung kanyang kapangyarihan at yung kanyang wisdom cannot be comprehended. Ganun ang Diyos. Now, kapag naiintindihan mo na kung sino ang pinakapundasyon ng pananampalataya mo, napakadali na lang mag-operate sa supernatural. Now, dito, the Lord is sovereign. It means His power cannot be comprehended. Now, if you fully understand na ang pinakapundasyon ng pananampalataya mo ay ang Diyos, which is sovereign, meaning hindi yan naaapektuhan sa natural laws, maiintindihan mo kung paano mag-ooperate sa supernatural. Let me give you a quick story. Nakalimutan ko kung anong bagyo yon. Pero I think before
Odette or basta may bagyo, may habagat. May habagat muna. Hindi po, this ano lang, parang previous, yes. Hindi, si Christine. Bago si Christine. Hindi, bago si Pepito, mga nauna. Si Elsa, no, yan. Okay, anyways, merong, sa lugar namin, ayan, I think alam naman ni Pastor Julie, ang lugar namin, wala kang makikitang bahay doon na mababa. Kasi bahain. Pero ang baha doon, hindi yan pumapasok ng bahay. Depende na lang. Now, all throughout the years, no, walang pumapasok na bagyo, ay, na baha. Pero itong lumipas na, ano na to, na, ang tawag dito, habagat. Ito lang yung nagpapasok ng tubig sa bahay namin. Mataas na yon. Nagpapasok, for example, ito ang bahay, ang tubig hanggang sa loob nandito pa. Ganun kataas. Now, nung na-experience ko yon, sabi ko, hindi na po pwedeng maulit to. Ang ginawa ko ngayon, nung humupa na yung bagyo, wala nang bagyo, wala nang baha, ayan, tuyong-tuyo na, kaso may nabalita. No, nababalita, next week, may dadating na bagyo na medyo malakas, na medyo dadaan yan sa Pampanga. Ayan, nabalita yon. So, ang ginawa ko, sabi ko, kung bumaha na pumasok doon sa bahay na first time, sabi ko, hindi na po pwedeng maulit to. Hindi na pwedeng maulit to. Anong ginawa ko? Lahat ng entrance sa bahay, dineklarahan ko yan. I command the angels of the Lord, bantayan bawat entrance ng bahay at huwag hahayaan na may baha pa na makapasok dito. Or baha pa na makapaminsala dito. To cut the long story short, dumating yung bagyo. Sa sobrang lakas ng bagyo, 24 hours, tuloy-tuloy, malakas ang buhos ng ulan, ang lugar namin or ang street namin, tabi lang yan ng ilog. Yung ilog nabitas. Kaalis na kaalis ko doon sa lugar namin, mga ilang oras lang na balita, I think, shinare pa ni Gov yun, nabitas yung mismong ilog. Ang bilis ng nagkaroon ng flash flood. Talagang umabot na yung baha. Ngayon, ang problema, yung tubig, eto yung papasok ng bahay, isang dangkal na lang after ng flash flood. Pero hindi nagtatapos doon ang kwento. Dahil tuloy-tuloy pa rin ang ulan, kahit na natakpan na nila, na nasandbag na nila yung ilog, yung kung saan nagkaroon ng pagtagas, nag-announce yung kapitan, lahat ng sa lugar namin na mag-ready kayo. Kasi ang Mexico magpapakawala, dadaan dito, so ang tendency yan, babagsak na naman dito. Mas tataas ang tubig. Compare mo doon sa habagat, ang sabi nila. Nagbigay na sila ng warning na tataas pa yan, so kung doon una, nandito, possible hanggang dibdib o kaya mas malala pa. I was worried. Pero sabi ko, Lord, hindi. Inom lang ako. Panghahawakan ko yung sinabi mo. Panghahawakan ko yung dineklara ko. Ang nangyari, so, ayun na. Nabalita na, nagpakawala na ng tubig. Ganyan. Kailangan kong umuwi para tignan yung mga kapatid ko. Dito ako nanlumo. Siyempre, nakabangka doon. Wala pa kaming jet ski noon, yung time na yon. No? Nagbabangka, nanlumo ako. Wala akong makitang bahay. Hindi ko makita yung bahay. Wala. I was worried. Sabi ko doon sa nambabangka, yung bangkero, Kuya, ano nangyari dito? Ba't wala akong makitang bahay? Hindi ko makita yung bahay. Hindi niya alam kung paano niya ako i-comfort, no? Siguro, nabigla din siya.
Alam mo, siguro ang nasabi niya na lang, nilapitan niya ako, sabi niya, nagbabangkayan, tumigil yan. So nasa gitna kami ngayon ng tubig. Kinomfort niya ako, sabi niya, Boss, nasa palayan pa lang tayo. Palayan pa lang, palayan. Pagdating ng bahay, yung baha before, di ba? Isang dangkal na lang. Nabalita, nag-release, nagpakawala ng tubig. Sa natural, papasok ang tubig, tama. Sa natural. Nag-ooperate ako sa supernatural. Nag-release ng tubig, nagpakawala ng tubig, yung isang dangkal mula sa bahay namin, na natiling isang dangkal yun. Yung mga katabi naming bahay, napasukan ng tubig. Yung sa amin, isang dangkal pa rin. Partida, nagpakawala na ng tubig doon. Sa natural, kung titignan mo sa natural, papasukan na ng tubig yon. Wala ka nang magagawa doon. Diba? Natural eh. Common sense. Nagpakawala ng tubig, aakyat yan, papasok yan. Pero sa supernatural, isang dangkal kanina, isang dangkal pa rin ngayon. Hindi pumasok ang tubig. Ang hirap intindihin paano nangyari yun. Bakit? God is sovereign. Pag sinabi mong sovereign, yung kanyang wisdom, yung kanyang kapangyarihan, hindi mo makokomprehend yan. Hindi mo maiintindihan yan. Pero it is flowing. Next. Now to him who is able to do exceedingly abundantly above that all we ask or think according to the power that work in us. It is Jesus. Now ang problema, ito. Sa Genesis 18:4, ayan. Pwede bang i-flash yung Genesis 18:14? Ayan. Now, the problem is, ito. Kaya nahihirapan tayo mag-operate doon sa supernatural kasi limitado. Nalilimitahan tayo ng pag-iisip doon sa natural. Diba? Natural. Sanay tayo doon eh. Sa natural. Hindi naman tayo sanay sa supernatural. Ngayon, tignan, kung makikita ninyo dito, pwede pang 13. Genesis 18:13. 13:14. Ayan. So, para hindi tayo ma-out of context, ang sabi dito, ang sabi ng Diyos, and the Lord said to Abraham, why did Sarah laugh, saying, shall I surely bear a child, since I am too old? Next. Is anything too hard for the Lord? Na kung nalilimitahan ka doon sa pag-iisip or doon sa mindset na natural, lagi mong itatanong muna, is anything too hard for the Lord? Wala. Now, kung makikita ninyo, ang kwento dito, simple lang. Nagsabi ang Diyos kay Sarah, si Sarah that time is 90 years old, I think. 90 years old. Sabi niya, Sarah, you will bear a son. Magkakaroon ka ng anak. Anong sagot ni Sarah? Balik mo, 13. Tumawa. And Sarah laughed. Bakit? Sinabihan siya ng Diyos na magkakaroon siya ng anak, pero si Sarah nakafocus dun sa natural mindset. Sa natural mindset, kung makikita ninyo kahit naman sa panahon natin ngayon, kapag 90 years old ka, hindi ka na magkakaroon ng anak. Tama. Diba? Natural eh. Kaso ang nagsalita, ang Diyos, na hindi na-apektuhan sa natural. Kaya sinabi niya, Sarah, magkakaroon ka pa ng anak. Ano nangyari? To cut the long story short, si Sarah nagkaroon ng anak. Now, if you are wondering kung bakit hindi ka nakakapag-function sa supernatural, baka naman kasi check mo, baka masyado ka limitado sa natural mindset. Diba? Kung titignan mo yan, ang Lord na, ang Diyos na nagsabi magkakaroon ka ng anak, tumawa ka pa. Diba? Bakit? Lord, papatawa ka naman eh. Ang tanda ko na eh, mukhang panis na nga yung bahay bata ko eh. Diba?
Di ba? Mukhang sira na, bulok na, di ba? Si Lord ang nagsabi. Now, dito, madalas natin limitahan ang galaw ng Diyos sa buhay natin dahil madalas tayong nakatingin sa natural. I encourage you to focus on the supernatural. The supernatural is not affected doon sa natural. Yan. Now, simple logic lang naman yan. If you want to operate in the supernatural, hindi ka na po pwedeng mag-focus sa natural. Sa natural. Hindi ka na pwedeng mamuhay sa natural, no? Marami akong kilalang Kristiyano. No? Kristiyano na to, ha? Meron pa nga mga iba, anak ng pastor. Ayan, no? Kristiyano na kumakatok pa sa kahoy. Di ba? Kapag may nasasabing di ba? Uso yun eh. Pag may nasabi ka at ayaw mong mangyari, kakatok ka sa kahoy. Di ba? Madami akong nakikilalang ganun. Meron din, di ba? Yung mga kumakagat sa kahoy, kapag nanaginip daw na natanggalan ka ng ngipin, no? Yung kumakagat sa kahoy, talagang may mga di mapakali, hanap ng kahoy para lang makakagat ng kahoy. Meron akong kasama sa work, ito, usually talaga, lapitin to. Lapitin. Ng mga nagpaparamdam. Talagang lagi. Hindi siya nakakakita, pero marinig daw niya, may magtatakbuhan bata, wala namang bata. Nagbubukasan yung mga pinto, wala namang tao. Ngayon, eto, lagi niyang kinakwento yung experience yung gano'n. Lagi, may nagpaparamdam. Tinuruan pa ako. Sabi niya, alam mo, ito yung tip ha. Ito yung tip para wala kang maramdaman or walang magparamdam. Tinuruan pa ako ha. Siyempre, papakinggan natin yan, di ba? Baka naman Ang sabi niya, ang pwede mong gawin para walang magparamdam, kasi takot ang multo dito. Kahit saan ka magpunta, maglagay ka ng pula. Brief, damit, kung saan ka man. Kung nasa CR ka, maglagay ka ng pula doon. Di ba? Kinakwento niya, kapag yan ay maglalakad kung saan man sila nakastay, no? Nakahanger yung brief niya, naglalakad yan. Ganun lang. Ganun lang. Di ba? Wala daw silang nararamdaman. Diba? Kaso pag nawalan siya ng pula, may nararamdaman. Nakasama niya ako. Ang problema pa dyan, dalawa sila. Dalawa silang matatakutin. Yung kasama ko na nakakaramdam. Sa bawat kasama ako ng taong ito, wala akong nakikitang pula na nilalagay niya. Bakit? Kasi kapag kasama niya ako, walang nagpaparamdam. Bakit? Kasi mas gusto ko yung pula na dala ko. The blood of Jesus. Bago ako pumasok sa isang kwarto, I applied the blood of Jesus sa bawat corners ng bahay na ito. Mas gusto ko na yon compare mo dun sa pulang brief. Mas gusto ko na yon. Diba? Sabi ko, diba? Bakit hindi ka naglalabas ng pulang brief? Ayaw bang hiramin niya sa akin? Hindi, mas gusto ko yung pula ng sa akin. Diba? So, ganun lang yun. As you can see, diba? May mga ganon. Ha? Sa natural. Ngayon, hindi ka pwedeng mag-expect or you cannot expect to experience the supernatural kung naninimitahan ka ng natural na pangangatwiran. Diba? Ito yung pinakagusto kong kwento, no, na kinuwento sa akin. Nandito ba si Ate Noemi? Wala, hindi ko makita, no? And kapatid niya pala, si MJ. Ayan. Ayan. Wala bang Tersita family dito? Ay, yun pala. Ayan, nakita ko na. Okay. Ito yung mga pinakatumatak na kwento sa akin, no, ng kaibigan ko, which si Louie. Nung medyo bata-bata pa kami na nag-youth service kami, ang kwento sa akin ni Louie, ito yung pinakagusto kong kwento, talagang tumatak sa akin. Silang dalawa ng ate niya, si Ate Naomi, nag-attend kami. Nagkaroon ng tithes and offering. Ang problema, ang hawak nilang pareho, sakto na lang na 100. 100. Meron daw nag-uudyok sa kanila. Ate,
Di ba? Ihulog natin. Sa natural, 100 minus 100. Anong mangyari? Yung 100 na hawak mo kapag nilagay mo doon, ilan pa ang hawak mo ngayon? Wala na, di ba? Wala na. Sa natural. Nag-decide tong dalawang to. Sabi nung magkapatid, sige, ihulog natin. Yung 100 kasi na yun, pamasahin na lang nila eh. Ihuhulog natin, ngayon ang gagawin natin mula dito sa church, lalakarin na lang natin. Ang layo nun. Hanggang Santa Monica, sa Dahlia Street. No? Yung kapitbahay nila, Tita Jeanette, ayan, no? Doon sila. Ayan. Yun ang naisip nila. Sa natural, wala na silang pera. Pero ito yung maganda. Habang naglalakad na sila pa uwi, no? May nakakita sa kanila na naglalakad. Alam mo anong ginawa? Nung nakita sila, uy, ba't kayo naglalakad? Binigyan sila ng bagong tsinelas. Kasi, put-put na. Put-put. Loko lang. Alam mo ang ginawa? May nag-abot sa kanila ng pera. Kung iintindi mo mabuti, napakahirap intindihin nun. It can only be God. Ngayon, kung makikita ninyo, dahil hindi sila nagpa-affect dun sa natural, kasi natural, di ba? Ihulog ko to, wala na akong hawak ngayon. Yun ang natural. Ngayon, kung hindi ka apektado dun sa natural, wala ka nang ibang pupuntahan kundi ang supernatural. Ganun lang yun. Now, kung gusto mo mag-operate sa supernatural, hindi po pwede na ang isa mong paa nasa natural, yung isa nasa supernatural. You have to choose one supernatural. Kung nasa natural ka lang, nasa natural ka lang, you cannot expect na mag-ooperate ka dito, nasa natural ka lang eh. Hanggat nandirito ka, ang pangangatwiran mo, nasa natural lang. Ito pa ang kwento na hindi ko maintindihan paano nangyari. Hanggang ngayon, napapasyal pa rin ako paano at ano ang nangyari. Bago kami magbiyahe, nakakaugalian namin, halimbawa, bago ka umalis ng bahay, nakakaugalian na namin na mag-utos ng angels. I command the angels of the Lord manguna sa aming daraanan. Lagi yun. There's one time, kasama ko yung tatay ko, nagpunta kami somewhere parang Nueva Ecija. Ngayon, ginabi na kami sa daan. Siya yung nagmamaneho. Pabalik na kami ng dito. Ito ang pinaka hindi ko makakalimutan. Nagmamaneho, madilim. Biglang may truck na nag-overtake. Siyempre, kapag in-overtake ka ng truck, makikita mo liwanag na lang. Diba? Liwanag na lang, tsaka hingi ka na ng kapatawaran kapag ganon. Diba? Wala ka ng option. Yung truck, talagang makikita mo yung liwanag niya, yung ilaw niya, ang taas na. Nasa harapan na namin. Sa natural, kailangan mo na lang tanggapin. Baka ito na yun. Alam mo, sa sobrang panic namin, kasi wala na. Ano pang magagawa namin? Nasa harapan na namin. Nag-overtake na, napakabilis na lang nun. Nagpasalamat na lang ako. Sabi ko, salamat, naging tatay kita. Sana sa susunod ulit. So sabi ko, bago natin harapin tong truck na to, nagpatugtog muna kami ng radyo. Kaso wonderful tonight yung tumutugtog. No? It's late in the evening, andyan na yung truck. Ayan. Malapit na yung truck. Sa natural, wala ka na magagawa. In just a split seconds, yung truck na nasa harapan namin kanina, nandito na sa gilid. Ibang daan na. Up until now, pag pinag-uusapan namin yun, hindi namin alam paano nangyari yun. It can only be God. That is the supernatural. Hindi mo maiintindihan yun kung nag-ooperate ka pa rin sa natural. Pwede bang i-flash yung Job 36:22?
God is exalted by His powerful teachers like Him. Sa ibang translation, ang sabi dito, ang Diyos ay makapangyarihan at wala nang hihigit sa Kanya. Maraming Kristiyano ang nahihirapan, no? Talagang limitado. Bakit? Kasi kapag pinag-uusapan nila ang Diyos, parang walang kapangyarihan. Huh? Diba ba? Hindi, wala. Ganyan lang talaga. Hindi nila nararanasan ng Diyos kasi nga limitado. Ang pagkakakilala nila sa Diyos, saktuhan lang. Na kapag naiintindihan mo na ang Diyos may hindi saktuhan lang, napakadali mag-operate. Now dito, as part of the living in the supernatural, napakalaking parte din ng pagko-command ng angels. Ayan. Ito, madaming kumu-question dito eh. Di naman biblical ang pagko-command ng angels. Diba? Ito ang proof. Psalms 91:11 to 12. He shall give his angels charge over you to keep you in all your ways. In their hands they shall bear you up, lest you dash your foot against a stone. And then, Matthew 18:10. Ito pa. Ito ang proof na kailangan mo mag-utos ng angels. Take heed that you do not despise one of these little ones. For I say to you that in heaven, their angels always see the face of my Father who is in heaven. Ito ang patunay na meron tayong mga angels. May mga angels na inassign sa'yo na magsisilbing guard. Diba? Nakakita na kayo ng mayor na may guard? Or any politicians na may guard? Diba? Anong ginagawa nila sa guard? Bukod sa naka-guard sila, inuutusan nila. Inuutusan nila. Now, kapag nag-uutos tayo, yung mga angels na yan are being released to minister. Hebrews 1:14. Are they not all ministering spirits sent forth to minister for those who will inherit salvation? Ang kailangan mo lang mag-utos. Kasi every time na magko-command ka, magde-declare ka, mag-uutos ka, kumikilos yan, nagbi-minister. Kaya nga ang supernatural, napakadaling mag-flow. Now, dito, paano nga ba? No? Sa dati naming tinitirahan, ay di, yan, alam naman ng tita ko yan. Uso doon yung may akyat bahay. Uso doon yung akyat bahay. Kapag naman nila na walang tao sa bahay ninyo, matik. Diba? Doorknob na lang ititira nila sa'yo. No? Ayan. So dito, commanding the angels. Doon kasi sa natural, ganun eh. Diba? Sa natural, kung mag-ooperate ka sa natural, kung ang katabing bahay mo, lahat yan, tirador ng mga gamit kapag walang tao. Sa natural, papasukan ka talaga. Hindi kami nag-ooperate sa natural. I command, every time na aalis kami, I command the angels of the Lord, take charge, palibutan ng buong bahay, guard the house. Kahit naiwan namin ang bahay ng ilang araw, ilang weeks, never namin nakitang umalis ang bahay namin. Never niyang lumipat. Bakit? Kasi may bantay. Diba? Eto pa. Usually kapag magpa-park ako ng motor somewhere sa mga, diba, sa mga malls, lagi sinasabi ng guard, hindi mo, sir, huwag niyo nang iwan yung huwag niyo iwan yung helmet niyo diyan. Kasi madami nang nawalan, madami nang nanakawan ng diyan, ng motor, diba? Hindi. Diba? Hindi. Sabi ko, every time na aalis ako, iwan ko, paparado ko, hindi ako umaalis sa parking na hindi ako nag-iiwan ng bantay. I command the angels of the Lord, take charge. Diba? Nung pagbalik ko, tiniran na lang ako helmet. nilipat lang pala yung motor. No? As you can see, napakadaling mag-utos. Every time na nag-utos tayo, angels are being released. Ministering. In the name of Jesus. Ayan. Take your part
gamitin ang dominion. Ano ang susi? Mag-utos ka lang. I want to encourage you, kung nagawa ng Diyos na hatiin ang Red Sea para lang may madaanan si Moses, kung nagawa ng Diyos na itikom ang bibig ng leon para kay Daniel, at kung nagawa ng Diyos na ipasok si Jonah, no, sa loob ng balyena, at kung nagawa ng Diyos na bumangon paglipas ng 3 araw, ano ang hindi niya kayang gawin sa buhay mo? Yung mga stories na yan, that are examples, no? Examples yan ng supernatural na pagkilos ng Diyos. Kung nagawa ng Diyos noon yan, magagawa at gagawin niya pa rin sa buhay mo ngayon. All you have to do is choose. If you want to operate sa supernatural, edi choose the supernatural path. Hindi ka na po pwedeng maapektuhan sa natural. Sa natural laws. Mark 11:23. For assuredly I say to you, whoever says to this mountain, be removed and be cast into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that those things he says will be done, he will have whatever he says. Balik. For assuredly I say to you, whoever says to this mountain, be removed and be cast into the sea, and does not doubt in his heart, he shall have whatever he says. As you can see, ang sabi dito, kung sino man may pananampalataya at utusan mo ang bundok, no, or a mountain na umusok or umalis dyan at hindi ka nagda-doubt, you can have whatever you say. Kung makikita ninyo, kapag nananalangin tayo or nag-uutos tayo, hindi mo na obligasyon isipin paano at saan. Ito usually kasi, di ba, madami ako naririnig. Kapag nagpe-pray ng breakthrough, mananalangin yan. Panginoon, Lord, hawakan niyo po ang puso ni sister, ni brother, na magtanim sa akin. Panginoon, hawakan niyo ang puso, i-bless mo ang puso niya. At ilapit mo ang pangalan ko sa kanya. Ang Diyos, hindi mo po pwedeng diktahan yan. Hindi mo po pwedeng diktahan yan. Ang dapat mong panalangin, tinatawagan ko ang mga pera. Lumapit sa akin. Ngayon, kapag dineklara mo na yon, hindi mo na iisipin paano at saan manggagaling yon. For assuredly I say to you, whoever says to this mountain, be removed and be cast into the sea, and does not doubt in his heart. Kung ito yung bundok at sinabi ko, lumipat ka doon, hindi mo na dapat isipin kung paano. Bakit? Kasi yun yung natural or natural reasoning. Paano? Saan? Saan ako kukuha? Di ba? Kung may bill na dumating sa bahay ninyo, at sinabi mo, Lord, salamat, bayad na tong bill na to. Hindi mo na iisipin saan, sinong magbibigay. Obligasyon na ng Diyos yun. Ang obligasyon mo lang, maniwala. Yun lang. Napakalinaw. Kung uutusan mo ang bundok na to, at wala kang doubt, wala kang natural reasoning, di ba? Kaya pag may pinagpipray, di ba? Pag may pinagpipray, usually kasi kapag nagpipray tayo, ang nagiging problema, pinangungunahan natin ng Panginoon. Pinangungunahan natin. Lord, yung tuition ng anak ko nandito na naman. Lord, baka pwede itong gagawin mo, Lord, ha? Ito ang gagawin mo. Lord, kausapin mo yung registrar, yung finance, yung accounting. Mag-50% sila. O kaya, padating na yung bill ng kuryente, nandiyan yung nagpuputol ng kuryente, Lord,
Hawakan mo yung puso na nagpuputol ng kuryente na yan. Wag sana. Diba? Wag sanang makuryente. Pero baka pwede ngayon man lang. Diba? Usually, ganun tayo manalangin. Binibigyan mo ng instruction ng Lord kung paano siya dapat mag-operate. Kapag nag-utos tayo, nagdeklara tayo, nag-pray tayo, hindi mo ng obligasyon alamin kung paano at saan. Bakit? God is sovereign. His wisdom, His power cannot be comprehended ng tao lamang. Ang kailangan mo lang gawin, maniwala. Diba? Kung mapapansin mo kasi kapag nagdeklara ka, agad napuputol yan. Lord, kailangan ko ng pambayad ng ganito. Nagdeklara ka na, iisipin mo pa, Lord, saan mo kaya kukunin to? Lord, saan mo kaya? Paano mo kaya gagawin to? Hello, God is sovereign. Kapag nananalangin tayo, hindi mo pwedeng utusan ng Diyos. Hindi mo siya i-instructan. Hindi natin siya pwedeng instructan. Because His ways are higher than our ways. Ang kapamaraanan ng Diyos ay hindi mo kapamaraanan. Kung ikaw compare mo yung kapamaraanan mo sa Diyos, sino na may mga asawa dito? May mga asawa. Taas ang kamay. Kung yung asawa mo medyo matigas ang ulo, baba mo na yung kamay mo. If you are praying, daming tinamaan, no? Ilag, yan. Kung problemado ka sa asawa mo, ito, sa may mga asawa. Kung problemado ka sa asawa mo, diba? Usually kasi ganito, dami ko nang narinig na panalangin kapag problemado sila sa asawa nila. O, paano ba? Ano ba pinagpipray mo? Lord, yung bisyo ng asawa ko, alisin mo na. Lord, baka pwede, Lord, habang nagmamaneho yung asawa ko pa uwi ng bahay, maalala niya yung mga panahon na nanliligaw pa lang siya sa akin. Hawakan mo yung puso niya, Lord. Diba? Lord, baka pwede mong ibahin. Diba? Ipaisip mo sa kanya kung gano'n niya ako kamahal dati. Ibalik mo yun. In-instruct mo na si Lord. Hindi niya kapamaraanan yun. Diba? Instead of praying like that, bakit hindi ka manalangin, Father, in the name of Jesus, I declare shalom sa asawa ko. Malaya kang kumilos sa buhay ng asawa ko. Ano man ang kapamaraanan ng pagkilos mo sa buhay niya, masunod ang kalooban mo. Bakit? Kasi kapamaraanan mo, maganda naman eh. Di ba? Maganda yon. Sweet pa nga, di ba? Analangin mo, Lord, pag uwi niya, sana lang, may madaanan siyang flower shop. Di ba? Bilhan niya ako. Di ba? Maalala niya yung paborito kong tsokolate. Di ba? Hindi yun ang kapamaraanan ni Lord. Kung ang kapamaraanan pala ni Lord, makita niya. Diba? Makita siya. Face to face. At bumago sa buhay niya habang buhay. Kaya nga, kapag nagpe-pray tayo, kailangan natin alisin yung natural reasoning. Usually kasi sinusundan yan diba? I-instructan mo pa si Lord. Diba? Ngayon lang ako nakakita ng Kristiyano, in-instructan mo yung Diyos na gumagalaw sa buhay mo. Diba? Binigyan mo pa ng instruction. Diba, Lord? Kasi mapuputol yung kuryente ng alas 12. Baka pwede yung ipapadala mong tulong by 10:50 kasi magko-commute pa ako. Diba? Para lang. Hindi mo pwedeng instructan ng Diyos. Kapag nanalangin ka, o nagutos ka, hindi mo na trabaho or obligasyon na isipin kung saan at paano gagawin ng Diyos yun. Obligasyon na ng Lord yun. Ang obligasyon mo lang at ang trabaho mo lang, wala kang ibang tatrabahuhin. Magsalita, maniwala. Yun lang. Ganun kasimple.
the stories, no? Kung gaano kakapangyarihan ang pagdedeklara. May tinuruan ako, Bishop, galing sila sa church na hindi sila aware hindi nga sila aware. Nagulat nga sila nung shinare ko ang dominion. Kung anong merong kapangyarihan kapag nagdedeklara ka, nag-uutos ka. Ngayon, nung kinakwento ko yun, sabi ko, alam nyo ba na kapag nag-utos ka, gumagalaw yung angels? Pwede ka nga mag-utos ng angels eh. Kasi you have the dominion. Sus! Puro ka ng mga kwento. Sakto. Napasakto, di ba? Nagkaroon ng demo. Habang naglalakad kami, may kumakahol na aso. Di ba? Kasi sabi nila, meron daw hindi magandang ibig sabihin kapag may kumakahol na aso eh. Di ba? Sabi ko, naku, may kumakahol. Sabi nila, ano ginawa ko? Mabilisan. Angels of the Lord, itikom ang bibig ng asong yan. Orada, tumahimik yung aso. Nagulat sila ngayon. Pwede pala yun. Di ba? Kung iisipin ninyo, nagutos lang ako, angels of the Lord, itikom ang bibig ng asong ito. Wala na akong sinabing instruction na ang gawin nyo, patulugin nyo saglit yung aso, tapos itakpan nyo lang yung bibig, di ba? Walang instruction na ganun. Angels of the Lord, itikom ang bibig ng asong ito. Tumahimik. Na-amaze. Ginaya nila ngayon. Sabi nila, wow, may kapangyarihan pala pag nag-uutos ka ng anghel. Umuwi sa kanila. Umuwi. Kinabukasan, tumawag sa akin, galit na galit. Pare, di naman totoo yung sinasabi mo. Pag uwi ko ng bahay, may kumakahol. Hindi tumahimik, mas lalong nagalit. Anong aso ba yan? Hindi, yung asawa ko. Pag uwi ko kasi, saan ka na naman galing? Angels of the Lord, hindi ko mabibig ng babaeng ito. Hindi tumahimik, pare. Mas lalong nagalit. Diba? Sa mga ganun, hindi mo siya po pwedeng gamitin, ha? Sa tao, hindi mo pwedeng utusan sa tao. Next. Bawal yun, ha? Baka kasi yung asawa ninyo, kaya yung mga asawa ninyong babae. Pero try nyo. Baka lang naman. Diba? Pag narinig mo, pag uwi, angels of the Lord, itikom mo bibig ng babaeng to. Pag hindi nakuha doon sa pagtikom ng bibig, angels of the Lord, gapusin ang kamay at paan ng babaeng ito. Kidding aside. Huwag nyo gagawin yan. Kung kailangan lang. Kapag no choice na kayo, wala nang option, hindi mo naman patahimik, no? At kailangan mo ng peace of mind. Living in the supernatural will require you to have, number one, faith. But without faith, it is impossible to please Him. For he who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder of those who diligently seek Him. Of course, napaka-imposible, no, na mag-operate sa supernatural kung wala kang pananampalataya. Ito yung pinaka-fuel ng ating panalangin. Ayan. Number 2, trust. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He shall direct your paths. What if you're praying for something, pero walang nangyayari? Paano kung nananalangin ka, pero walang nangyayaring sagot? Nananalangin ka ng nananalangin, pero hindi sumasagot ang Diyos. Paano kung ganon? Di huwag kang tumigil manalangin. Si Hannah, kung kilala niyo si Hannah, sa Bible, si Hannah, ang sabi doon, ang pinakasinabi niya doon, Hannah fervently prayed to the Lord para lang magkaanak. Nanalangin siya ngayon, Lord, gusto ko ng anak. Kinabukasan, hindi binigay ng Lord.
tumigil ba siya doon? Hindi. Pero ang sinabi ng Bible, she fervently prayed unto the Lord. Hindi niya nakuha ngayon, Lord, gusto ko ng anak. Many are not aware, but every time that we pray, eto yung pinapanalangin mo. Every time na nanalangin ka, lumalapit yan. Hindi mo lang nakikita kasi malayo pa. Pero every time na nagpe-pray ka, tinutuloy-tuloy mo lang, hindi mo tinitigilan. Lord, kailangan ko ng anak! Lord, kailangan ko ng anak! Lord, kailangan ko ng anak! Hanggang sa makuha mo. That is trusting the Lord. If you will pray fervently to the Lord, makikita mo kung paano kumilos ang Diyos. And the last one, we have the patience, rejoicing in hope, patient in tribulation, continuing steadfastly in prayer. Kung matatandaan ninyo, Bishop, no? Kung yung nakaraan, ang nauuna sa rapture ang lalaki. No? Alam mo dito, last ko lang, parang kahapon ko lang ata nalaman, na most of the answered prayers sa Bible, ang majority is babae. Babae. Mas sinasagot, no? Or mas marami. Hindi naman mas sinasagot, no? Wala namang, hindi naman gender-based. Pero mas majority ng sinagot na panalangin ay mga babae. Diba? Ikaw ba naman, paano hindi mo sasagutin yan? Diba? Lord, nanano ka ba? Diba? At tagal ko na nanalangin, Lord. Diba? Ganun ang ganun. O, hinapin, o, baka nakantok nang. O, bibigay na. Diba? Kahit sa'yo manalangin yun, diba? Ibibigay mo na agad, diba? Para lang manahimik. Now, sabi dito, hindi naman siya gender-based. Pero majority ng mga mas sinasagot na panalangin sa Bible ay mga babae. Simple lang. Bakit? Kasi ang sabi sa studies, yung mga babae daw kasi kapag nanalangin yan, hindi tinitigilan. Yung iba kasi mga kalalakihan kapag nanalangin at walang nakuwang sagot. Diba? Lord, kailangan ko nito. Walang sagot. Hindi para sa akin to siguro. Ha? O kaya, nananalangin ka ng sasakyan, Lord, gusto ko ng gantong brand. May dumaan. Lord, yun na lang pala. May bukas na naman. Lord, yun na lang pala. Now, if you are praying for healings, pwede magbalik sa pinakaunang chapter. Now to Him who is able to do exceedingly abundantly above that all that we ask or think, according to the power that works in us. If you are praying for healing, huwag mong tigilan. Inuulit ko. If you are praying for healing, huwag mong tigilan. Kung nanalangin ka ngayon at wala kang nakuhang sagot, hindi porke wala kang nakitang sagot, wala nang nangyayari. No. It takes patience. Inuulit ko, if you are praying for healing, huwag mong titigilan. Huwag mong titigilan. Can I have the music team? Can we just thank the Lord? No? Sing our prayers. Wait ba tayo ngayon?
hello, hello. Diyan, narinig mo ako? Hello, hello. Narinig ako? Marami dito, may mga businesses, may mga negosyo. You don't have to raise your hand. Lahat na may businesses, may mga negosyo dito. Wala kang ibang gagawin kundi maniwala and just receive. Father, in the name of Jesus, I just release the supernatural healing. Just receive. I release the supernatural healing in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. And I declare, meron dito, praying for family restoration. I just release supernatural restoration sa family mo. You just have to receive in the name of Jesus. I can see family being restored in the name of Jesus. Ura bakanda rarabashanda nalaba. Ura bakanda
nothing is impossible to them that believe. Pwede po tayong upo sandali? In the name of Jesus. All things are possible. Kailangan lang manampalataya, maniwala. Amen? Sino dito yung marunong maniwala? Wag mo nang intindihin. Po, hindi ko naintindihan eh. Bakit yung mga bukol? May bukol. No? Sabi ko, magpatawad ka lang. Hindi ko na ipinapanalangin. Pag nagpatawad, maya-maya, tingnan mo ang bukol. Wala na. Hindi ko maintindihan. Tinuruan ko lang magpatawad yung tao. I have many testimonies of that. Amen. Mga bungo dito sa dating lugar, doon sa Florida Blanca, magpatawad. Magpatawad lang. Maya-maya, nandoon yung bukol, maya-maya, wala na. Nixon bumatay. This is supernatural. Amen. You always hear this. My first miracle doon po sa Chicago. Sabi ko, Nixon, mabait ka naman. Born again ka. Bago kita ipanalangin, magpatawad ka muna. Sumunod, magpatawad. Pero nalalangin ako, 2 sentence lang, bumaba na yung glory doon sa room. No, I'm sorry. I want to correct that. Hindi 2 sentences. 2 words pa lang, bumaba na ang glory doon sa room. Kaya ang nangyari, ano na lang ang gagawin ko? Sumamba na lang ako sa Panginoon. Yung bagong natutuhan kong awitin noon, mula sa mga bata, yun ang inawit ko. Basta, yun lang, awit ako ng awit. Yung glory doon sa Lexion Brothers Hospital, kumakapalabat, umaawit ako. Tinuro ko lang magpatawad yung tao. I don't understand. Sino dito hindi mapatawad? Amen. Yun ang Panginoon. Magpatawad ka na kasi. Sabi ko, pati yung mga patay na patawad. Bihira yung taong hindi nasugatan ng damdamin. Hindi mo maintindihan, basta nagpatawad ka. Ayun ang supernatural. Nangyayari. Amen. Balikan ko po yung kwento doon. Nag-pray ako kay Nixon bumatay. Pagkatapos, umawit ako. Ano kasi ngawit nila simple yan? Tinaas kong kamay ko. Minamahal kita, sinasamba kita, sa aking buhay ay ikaw ang nagbigay kahulugan. Yun lang naisip kong uwitin. Hindi ko alam kung 10 beses, 20 times kong pinulit kasi kada awit, kumakapal yung glory, nanginginig yung kasama kong pastor. Nanginginig under the anointing. Tinuturo pa yun. Si Nixon bumatay, yung kanyang sakit, yung nabanggit kanina, testicular cancer. Terminal po siya. Umaling. In the name of Jesus, tinulong ko lang magpatawad. Amen. Magdeklara ka ng pagpapatawad. Pastor David. Patawarin mo yung mga nanghamak sa'yo. Gagaling yung sakit. Mawawala yung bukol. Paborito ko. Hindi ko maintindihan. Amen.
Na-rape yun. 4 years old pa lang. Sabi ko, patawarin mo rin yung sarili mo. During inner healing time. Maling nawala yung bukol. Amen. Naalala ko. Praise God. Hallelujah. Hindi ko maintindihan. Huwag mo nang intindihin. Don't be carnal. You must have a miracle mind. Ito ang tinuturo. Supernatural. The kingdom of God is supernatural. We are in the kingdom. Kaya kailangan meron tayong miracle mindset. Huwag mo nang intindihin kung paano gagawin ng Lord. Magpatawad ka lang. Amen. Paano i-explain yun? Ay, meron pa akong isang kwento. Praise God. Merong inaalihan ng demonyo na baba. Balsa yung demonyo. Nagsasalita. Nagmumura pa. Parang nagmumura. So, nagutos ako ng angel. Talian yung paa, talian yung kamay. Amen. Sabi ko, nagutos ako ng angel. Talian yung paa, talian yung kamay. Nagdeklara ako ng weapons of warfare. Weapons of warfare. The name of Jesus. Nasasaktan naman eh. Nakikita mo, nagre-react yung pasyente. Amen. Blood of Jesus, fire of God, nagre-react. Speaking in tongues, nagre-react. Powerful ang speaking in tongues. Amen. Pero maya-maya, hindi ko maintindihan. Sabi ng Lord, magdeklara ka perfect love. Perfect love, binitawan ng mangkukulang. Perfect love! Hindi ko maintindihan. Purihin ang Panginoon. Sabihin mo, perfect love. Sabihin mo, I love you. Todo-todo. I'll kiss you. Alang preno. Supernatural! Huwag mo nang intindihin. Deklara mo. Sabihin mo sa iyong katabi, mahal na mahal kita. Di ba sabi ng Lord, love your enemies. Do good to them that hate you. Bless them that curse you. Pray for them that despitefully use you and curse you. Amen. Mga taga-kaharian, ganyan po tayo. Amen. Pati-pati tayo. Amen. Pati-pati tayo. Yes. Kaya when yun nga, sipin mo, perfect love, binitawan ng mangkukulam yung pasyenteng yun. Pastor David, perfect love. Sabihin mo doon sa nangahamak sa'yo, perfect love sa'yo. Amen! Woo, hallelujah, Lord. This is transforming. Pwede po tayong that is dominating your emotion. How to dominate your emotion? Forgive, you love. Amen and amen. Praise God, hallelujah. Nakwento ako. Nothing is impossible. Only believe. All things are possible to them that believe it. Kanina sa prayer, dinedeklara ko, youth renewal. Youth renewal. Kung
Kung gagamitin pa tayo ng Panginoon, kailangan natin yung youth renewal. Amen. Sino ba'y nagturo nung nakaraan? Ikaw. Nakita ko rin doon sa pagtuturo. Yung leprous na tao. Dominion. Sabi ni Lord, stretch forth your hands. Nagkaroon ng creative miracle. Yung mga, alam niyo po yung may leprosy? May leprosy. Yung haliwa, lalanggamat, mapuputot langgamat, leprosy, naaagas. Nagpasalamat lang. Amen. Amen. Doon ko nakita, merong creative miracle. Creative miracle available sa atin ngayon. In the name of Jesus. Yung walang piyesa ng katawan, receive it. In Jesus' name. You only have to believe. Merong creative miracle sa panahon natin. Amen. Ay, mag-communion na po tayo. Hallelujah. Sabihin mo, perfect love. Sabihin mo, I forgive you. Yung totoo, ha? Amen, amen. Okay, praise God. Let's do our communion, Father, in the name of Jesus. We'll do our communion, dear Jesus, not dito man. We will do our communion in your presence. In the presence of the Holy Ghost, in the name of Jesus. Yaman ko po ang communion elements nito, the anointing that destroy every yoke of bondage. I decree that when we partake, we will receive our miracle in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen and amen. Redistribute po. To your hands The presence of the King is I here. commit Sige, together rededicate our with life to the all Lord. I am for you, Lord. You hold my words in the palm of your hands, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing, with all I am. Walk with you wherever
earnestness I possess, I tell you this, unless you eat the flesh of the Messiah and drink his blood, you cannot have eternal life within you. But anyone who does eat my flesh and drink my blood has eternal life, and I will raise him at the last day. For my flesh is the true food, and my blood is the true drink. Everyone who eats of my flesh and drinks my blood is in me, and I in him. Let's not begin our eyes and pray. Dear Lord Jesus, sinabi mo, ito ang iyong katawan na iniyak para sa amin. Gagawin namin ito sa pag-aalaala sa iyo. Kainin natin sa iyo. We discern the Lord's body. I can feel the Lord. He is here. Kasama natin sa pag-ibig. Sabi natin, we bless the body of Christ all over the world. I decree na papatawaran kami sa isa't isa. I decree unity in the body of Christ in the name of Jesus. Let's not be Hallelujah. Miracle. Sinabi natin, we are receiving miracle today. Right now. Amen. 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 I am in the kingdom. He has delivered us from the power of darkness and conveyed us into the kingdom of the Son of His love. Kingdom of heaven na translate ka ngayon. Kapatid, kaya you are in the kingdom. Amen. In the kingdom of God, there is health. Walang sakit at karamdaman. In the kingdom of God, walang demonyo na umaaknipin. You are free. Sabi, I am free. In
the kingdom of God na nandiyan ka, there is prosperity. Wala nang lack. Sabi mo, I have prosperity. Tuloy-tuloy na pagpapala. In the name of Jesus, I decree that. Rapasandara na makanda. Kaya, Ura makanda, you are receiving your miracle right now. Walang sakit sa'yo. Walang demonyo sa'yo. Walang kahirapan sa'yo. You are in the kingdom now. In the name of Jesus. Amen. 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 We are tasting the goodness of the Lord in this house. Sige. Ayan na. The grace of the Lord Jesus Christ operating in your life. Ayan na ang pagmamahal ng Diyos Ama. Ayan na ang yakap ng Diyos Ama sa iyo. In the name of Jesus. Ayan na ang communion ng banal na Spirito. Sabi ng Holy Spirit, I am communing with you. I am fellowshipping with you. I am sharing with you. I am blessing you. Hallelujah. In the name of Jesus. I declare wholeness, completeness, peace, prosperity, and protection. Pagpapala sa iyong buhay, tumas ang langit, inutos ang masaganang buhay, kasaganaan sa iyong buhay. Receive it in the name of Jesus. Say, I receive. Amen and amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Woo! Ayan pa. Hallelujah.
blessing. Sabihin mo kami. Sabihin mo. Sabihin mo sa kanya, the kingdom of heaven is upon you. Sabihin, I heal you. I deliver you. I bless you with prosperity. In the name of Jesus. Perfect plan for you. Perfect plan for you.